Bagay yung habag mo ay nakikita sa'yo nung hinahahabagan mo. Yan. So napakaganda dahil ngayong umaga ay muli tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon at aalamin natin kung paano natin may isa katuparan dito sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. So, buksan natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Ay sila itong mga verse na ito. 3 verses lang. Matthew chapter 9, verse 35 hanggang 38. So, basahin ko na kung nandiyan na kayo. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affection. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed, helpless, like sheep without shepherd. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. So manalangin po tayo. Lord, kami po ay muling narito at lumalapit sa trono ng iyong biyaya. At sa mga nakita mo sa aming buhay, kung kami man ay may mga sagapal na hindi kaya sa iyong harapan, hindi kami nagpapalinis na matanggal itong mga hadlang at kami ay makalapit sa trono ng iyong biyaya ng malaya, nakatuon ang aming kaisipan, ang aming puso, upang marinig namin ang nais mo, paunawa, ikaintindi sa amin na nakikinig sa iyo. At patuloy namin, Lord, hinihiling ang pagsama ng iyong Espiritu Santo, yung kapangyarihan mo na kumilos sa buhay ng bawat isa. Nang sa gayon, Lord, mapigilan kami sa anumang distraction sa aming kapaligiran at makasunod kami sa kaluluwa mo. Lord, ngayon pa lang, salamat sa pagpapala na itinawad mo na at gagawan mo pa rin sa buhay ng bawat isa. Kaya inaangkin namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Lord, samahan mo kami, tukuban mo ang lugar nito ng iyong presensya at kami po'y makasunod sa iyong ninanais sa umaga nito. Kaya inaangkin namin lahat ito, binabalik na papuyan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So yun nga, ang ating tema ngayon is Compassion in Action for the Lost. Ayan. Na-forward kanina yan. Yun ang pinaka-general theme natin ng February. Yan, Compassion in Action. Diba? Okay. For the lost, baka ma-lost eh. So, yes, sinisigurado. So ngayon, ang title natin is Jesus Compassion. Masyado naman obvious, diba? Andun sa verse, si Jesus Christ ito na nagsasalita. Bago tayo tumuloy dyan, kung mapapansin natin, ang chapter 9, chapter 10, yan ay kasama sa ministry ng ating Panginoon. So, nag-start siya sa chapter 8, mapapansin natin na nandoon yung kanyang pagpapagaling ng may mga karamdaman, may sakit, pati kung mapapansin natin yung doon sa isang lugar na may sinapian ng masamang espiritu na lumapit sa kanya at nagluhod na bakit dumating na siya na hindi pa tamang panahon, sabi niya. At nung pinalayas ng Panginoong Jesus, napunta doon sa nakakita siya ng grupo ng mga baboy at doon pumasok yung masamang espiritu. After that, pumasok sa chapter 9. Dali siya ng Capernaum at pumasok siya sa Galilee, which is na bayan niya yun. Kaya mula doon sa verse 1 ng chapter 9, kung makita mo,
pagdating dito sa, makita nyo, pagdating dito sa 35 o 36, na-realize niya na nandoon, nagkaroon siya ng compassion sa mga nakita niya, doon sa mga pinapagaling niya, at doon pa sa imi-ministry pa niya. Imi-ministry pa niya. So makita mo dito si Jesus Christ, andun yung sipag niya kung paano nagmamadali siyang ihayag ang kanyang ang salita na nagmula sa Ama, para ngayon maunawaan, maintindihan nila kung paano ang buhay nahahandog sa langit. So, kung makita mo, hindi siya nagsasayang ng panahon, ng pagkakataon. Kaya, galaw siya ng galaw, lipat siya ng lipat, hanggang sa na-encounter niya yung mga disciples, yung mga pinili niyang disciples, isa doon sina Matthew, hanggang sa pagdating dito sa 35, ang pagkasabi doon, and Jesus went throughout all the cities. Ibig sabihin, from verse 1 hanggang chapter 10, last verse, ginagugan niya yung lugar na yun. Okay? Went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel. Gospel is the good news. Ito yung kaligtasan. Ito yung para magkaroon ka ng buhay na hahandong sa langit. Tapos ang sabi doon, proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. So nakita natin yan sa verse 1 hanggang sa uli, hanggang sa magpapatuloy pa siya sa chapter 10. So when you saw the crowd, kasama yung una at huli, nakita niya. Kasi hindi naman yung katulad niya, ang crowd kayo lang dito. Kundi yung mga dinaanan pa niya doon, hanggang sa pupuntahan pa niya, halos pare-pareho ang kalagayan nila. Kaya nagkaroon siya ng habag sa bawat isa. So parang tayo ngayon, pag hindi natin kilala ang Panginoon Jesus, kawawa ka. Kailangan ng habag. Kaya tayo, naghahayag ng salita dahil gusto yung habag natin na maunawaan ng tao, maintindihan, para man sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan, the title is Jesus' Compassion for the Lost. So how did Jesus demonstrate compassion for the lost? How? Paano ba? So ano bang compassion? Sabi natin, habag. So meron akong nakita dito ng definition ng compassion. Sabi dyan, compassion is more than just a feeling of mercy. It's a profound awareness of someone else suffering, accompanied by a strong desire to alleviate it. This core principle lies at the heart of Christianity, deeply rooted in teachings of Jesus and reflecting God's character as seen in the cross of Christ. So kumbaga, yung buhay ni Kristo na yan, hindi lang sa pakiramdam o awa yung compassion, kundi nandun na ang habag mo na kumbaga kumikilos ka, then nararamdaman mo yung yung needs ng isang tao. Kaya kung mapapansin nyo na si Jesus Christ ay ano doon, ano bang urgent needs nung time na yun? Nung pag tinumpisan mo doon sa chapter 8. Yung may mga pilay doon sa verse 1 ng chapter 9 na may linapit ng 4 na lalaki na hindi makatayo. Ano doon, yun yung compassion niya na pagdating doon, sinagaling niya at nakalakad yung tao. So ando doon ang awa niya, ang habag niya. Then, ang ginawa ni Jesus, pinagaling yun hanggang sa nakita na okay na siya. So, hindi pa dapat nagtatapos doon. Kailangan maniwala pa sa kanya mga sinasabi. So, minsan, ang sakit ng tao, naniniwala sa una, pag naayos na, nakuha na ng kagalingan, wala na ulit. So, minsan, ganun ang sakit ng tao.
Lahat tayo ganun minsan. Diba? Yung needs lang ang kailangan mo, pero yung kaharian ng Diyos, akala mo, sapat na yung needs mo na yan. Mas importante yung doon na hahangkot sa langit. Kasi nakuha mo na yun ngayon, paano mo yung next mo? Papunta ka sa langit, wala ka doon. Sayang. So, ganun po. May another meaning ulit dyan. Compassion is more than a simple feeling of sympathy. It is an active, powerful force that drives us to aid those in need. Ayan, nakita natin. To alleviate suffering and to uphold the dignity of every human being. So, ito ang makikita natin sa buhay ng ating Panginoon. So, ang ating idol, ang ating ginagaya na dapat gayahin natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung paano niya katakbuin, kapugunin ang kahilingan, ang mga pangangailangan ng tao. So, hindi naman natin kaya yun kasi wala naman tayo kapangyarihan. Ang ating lang doon, kung ang isang taong pinapanalangin mo, nananampalataya, at ikaw naman nananampalataya, at parehas kayo, alam ng Panginoon yung mga buhay nyo, pag nanalangin kayo, possible na makamtan mo yung miracle na gusto ng Panginoon. Pero kahit anong pwersa nating kapapanalangin, kung hindi naman tayo naniniwala, kahit ang Panginoong Jesus, bago magpagaling, tinatanong. Sabi nga doon, hindi ko nakakalimutan yung tatay nung nag-Pilipin. Sabi nung tatay, tulungan mo ako na manampalataya. Sabi niya, dagdagan mo ang aking pananampalataya. So ganun tayo, at ang nakakapagbigay lang niya, ang Panginoon. Depende sa desire na gusto natin. Kung disidido tayo, may desire tayo, hingin yung miracle na yan, yung kapangyarihan ng Diyos na gumaling tayo, walang imposible sa Panginoon. Dahil ang Diyos noon, ngayon, ay isa lang. Ang Diyos na sinasamba natin, siya yung Diyos na sinasamba natin noon, ngayon at magpakailanman. How did Jesus demonstrate compassion for the lost? Ang point 1 ko dyan ay yan, by empathizing with them. Ano bang empathizing? No word. Empathizing ay, Empathize. Okay ka. Empathizing ay yung, ang word sa Tagalog sabi nila ay makiramay. Pero mababaw yun. Ibig sabihin, nakikipagkaisa ka doon sa karamdaman o sa pakiramdam ng isang tao. Ang sabi dyan, empathize means to understand and share the feelings, thoughts of experiences of another person. Tapos it involves being able to put yourself in someone else's shoes. So kumbaga, ang nararamdaman niya, pag nilagay ko yung sarili ko doon sa tao na yun, nararamdaman ko rin yung kanyang nararamdaman. Hindi lang yung, kawawa ka naman. Pero wala yung sarili mo doon sa sarili niya. Iba yun. Ang empathize na tinatawag ay yung nararamdaman mo kung ano ang sinasapit niya sa mga oras na yan. Ayan, isa yun sa mga tanungan. Sabi niya, it involves being able to put yourself in someone else's shoes, recognizing their emotions, and responding with compassion and understanding. So, mapapansin natin yun, pag yung tinatawag na empathize, ikaw na ngayon ang nakakaramdam nung nararamdaman ng tao na yan sa kasalukuyan. So, nakita mo siya kung anong kahirapan, kung ano ang kanyang problema, kung ano ang kanyang mga sagaban na naranasan sa buhay niya, nararamdaman mo rin. Yun yung tinatawag na empathize. Kaya ngayon, dama mo ang kanyang dinaramdam.
Kung siya'y ginugutom ka na dapat. Kaya magluto ka na ng merienda. Hindi, ganito yung kasi, hindi mo, kaya tayo madali lang magsalita. Oy, madali lang yan kapatid. Hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman niya. Pero kung alam mo yun, hindi ka makakapagsabi kaagad. Kaya anong reason mo dyan? Ang reason, lapit tayo sa Panginoon. Kasi yun yung marunong mag-solve ng ating problema. Kaya, pag pumunta kayo sa pastor, ang ano na dyan, ipag-pray mo na kasi ang pinaka-source ng solution yan. At kung yung nararamdaman mo ay sakit, nararamdaman din niya, halimbawa, ako, pagpunta ko dun sa may sakit, nararamdaman ko yung sakit niya. Hindi, wala man akong sakit na katulad niya, pero ang feeling ko nandoon, kaya sa makakapagsabi ka, ay talagang mahirap talaga yung karamdaman na ganyan. Kumbaga, kung ano man ang hindi siya makatulog, alam mo kondisyon ng hindi nakakatulog. Kung ano yung katulad niyang problema. Kaya nga dito ngayon, magkakaroon ng sa isang mga ngaral, the more na marami kang karanasan sa buhay, pagdaan niya sa naranasan mo, alam mo yun. Kaya yun, madali mong i-connect yung sarili mo sa kanya. Kasi, yung nararanasan niya, hindi mo naman nararanasan, paano ka may makakapag-advise sa kanya? Diba? So si Jesus Christ, alam ito lahat. Creator of all things. Lahat tayo, ginawa tayo dahil sa kanya. So alam niya ang kondisyon ng bawat tao. Kaya makikita po natin na how did Jesus demonstrate compassion for the lost? Jesus understand human struggle. So, under ng empathizing with them, makikita po natin andyan yung pagkaunawa ng Panginoon sa mga struggle ng bawat tao. So, habang siya nangangaral, alam niya, alam mo, kahit ngayon, sa mga oras nito, alam niya ang nasa isip mo, nasa puso mo, at kung ano man yung nariyan sa'yo sa kasalukuyan, ay alam niya. Anong reference verse ko ito? Verse 36, yung binasa natin kanina. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ano bang haras? Hinaharas ka. Parang hinaharas ka. Na wala ka talagang kakayanan. Helpless. So, yun ang nakita ng Panginoon. Kasi wala silang kaalam-alam. Para yung pumunta ka ng indigenous people na hindi pa, wala pa silang nakakausap patungkol sa syudad, makikita mo kung ano lang ang kanilang ikot-ikot na pamumuhay doon, yun lang sila. Hindi nila alam kahit siguro pangalan o walang mga pangalan o nagkakakilalan lang sila sa ganyan-ganyan. So, makikita mo ang galaw nila na kung ikaw ang nakakaalam, kawawa sila dahil walang direksyon ang kanilang buhay, walang patutunguhan. Parang katulad natin, pag wala tayong Panginoon sa buhay, wala kang direksyon. Akala mo, yung natutunan mo, tama na yan. Nagmamagaling ka pa. Pero yun pala, pagdating sa harap ng Panginoon, wala kang kaalam-alam. Kaya minsan pag napapahamak tayo, iiyak na lang, tingnan mo yung mga napapahamak. Kaya sila napapahamak dahil hindi nila alam yung kanilang tinatahak na direksyon. Minsan, nasasabit mo kayong iba kahit damay din sila kasi hindi mo alam yung ginagawa mo. So, dapat nga, ang ginagawa mo, dapat alam mo. Ngayon, dito, mapapansin natin na ang Panginoong Jesus ay nakita niya. Simula pa rin sa chapter 9, sa verse 1, simula pa sa 8, hanggang dito sa chapter 10, mapapansin natin na sa pangangaral ng Panginoong Jesus sa pagpapagaling niya na may sakit, nakita niya ang kakulangan ng tao. Walang nag-guide sa kanila. At hindi nila alam ang turo ng mula sa langit.
Kasi may mga marurunong na dito eh. Yung mga Pharisees ang Sadducees. Pero, ligaw pa rin. So sa atin, ganoon din, maraming Kristiyano na Kristiyano, pero yung katotohanan, ang direksyon ng pangaral ng salita ng Diyos, hindi nila alam. Paano ka naging Kristiyano? Pag nung bago kang panganak, huli ka lang, Kristiyano ka na. Hindi mo alam ang salita ng Diyos. Hindi mo alam yung objective, yung object of worship, sino ba, at paano ba pagkatapos ng buhay mo dito sa lupa. Alam mo ba yung buhay na walang hanggan? Tanungin mo yung mga Kristiyano, hindi alam. So, paano mo malalaman ang tamang pamumuhay para marating mo yung direksyon na yan? Kaya yun ang sinabi ni Jesus Christ. Kawawa. Harass sila katulad ng katulad ng mga ship na walang tagapanguna, walang shipper. So, makita natin dito. Nag-ship ako sa Mark kasi parallel yan, halos parehas din sila. Sabi dito, when he went ashore, he saw a great crowd and he had compassion on them because they were like sheep without shepherd, and he began to teach them many things. Diyan siya nag-start. Nagturo siya para magkaroon ng direksyon ang kanilang kaisipan. Kasi nga, wala silang direksyon. Pero pag tinignan mo yun sa Matthew, hindi nasama yun na and he began to teach them many things. So dito, nag-start siya para iginagaydan niya ang mga kaisipan ng mga tao dito para matutunan ang buhay na walang man. Kaya sa 35, and when it grew late, his disciple came to him and said, this is a desolate place and the hour is now late. Bakit kaya? Anong pinapatungkol niya dyan? Send them away. Tingnan mo ang attitude ng wala kang compassion. Sabi ng mga disciples, pauwi na natin yan. Maraming tao na yan. Wala tayong ipapakain dyan. Send them away to go into surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered to them, you give them something to eat. Yun yung compassionate. Kaya pasalamat tayo dun sa mga taong pag pumunta ka, hindi talaga sila mapakali na hindi ka muna kakain bago ka umalis. May compassion yun, no? Pero wag naman tayo nag-aantay ng gano'n. Sabi naman ng compassion dito. Ang kanatong, kung mayroon, kung wala talagang maihain sa'yo, huwag mo na antayin yung compassion. Minsan, di tayo doon nakatingin. Minsan nakatingin tayo doon. Kung mayroon, praise God. Kung wala, praise God pa rin. O, di ba? Sabi sa 37, but he answered to them, give them something to eat. O, yun ngayon yung kalooban ng ating Panginoong Jesus. And they said to him, shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat? Anong kasunod? Wala na. So doon may kasunod dyan. Ang kasunod dyan, mayroong nagsabi, yung may nakitang bata na, kasi sabi niya, ang ganutong pa niya, sabi niya, paano tayo makabili niyan? Ano yan, ang gagastusin natin yan, ilang buwan sahod ng mga tao. At sa oras na ito, kaya ba natin gawin yan? Namong problema na kaagad pati disciples. Kasi maiksi ang oras, ngayon na, kahit nga naman talaga magluto ka, tatagal pa. Pero ang purpose ng ating Panginoong Jesus, huwag silang paalisin na hindi sila kumain. Kasi ang ano dyan, yung mga grupo na yan, doon pa sa chapter 8, makita mo, sumusunod talaga. Pagdating doon sa Luke, inimbitahan din ng Panginoong Jesus ang iba sa kanila doon. Kaya sabi ni Jesus, huwag mong paalisin, makainin mo muna. Ay kaso, madami yun. Madami, may Pambihira ko po sa sweldo ko dito sa isang taon. Sige, umuwi na lang kayo, pagpag na lang kayo, gano'n. So doon po natin nakita na talaga naman ang
kung mapapansin natin dyan, yung tao ay minsan ang behavior iba doon sa may compassion. Pag wala kang compassion, ang tingin mo sa tao, katulad ng sinabi ng mga disciple na, paalisin na lang natin ito, pabilihin mo na lang dyan sa tabi-tabi. Pero doon sa kay Jesus Christ, hindi pwede. Kailangan pakainin mo na sila. So tingnan natin na number 2. People, Jesus understand that people like sheep without shepherd. So naintindihan ng Panginoong Jesus na katulad sila ng mga tupa na walang pastor. Doon. Eh yung 34 doon, when you went ashore, yun ang yung nilagay ko ng verse, nabasa natin kanina. When you went ashore, he saw the great crowd and he had compassion on them because they were like sheep without shepherd. And he began to teach them many things. So, maraming itinuro ang ating Panginoong Jesus. So, pangalawa, how did Jesus demonstrate compassion for the lost soul? By caring deeply for them. So, ando doon yung pagmamalasakit ng ating Panginoong Jesus. Hindi lang may figuratism kundi lahat. Nakakita nyo doon, lahat yan. Wala siyang pinili, ay ito lang ang pasado sa akin. Hindi ganon. Ang Panginoong Jesus ay lahat sila na naroon. Kasi ang technique niyan ganito eh, kung mapapansin nyo, kahit nandiyan pa sila lahat, wala siyang hindi niya itataboy yung mga yan. Sa pamamagitan ng aral niya, yung susunod lamang doon, yun ang iitas. Kaya hindi siya pinipilit, oy, ikaw, punta ka sa akin, ikaw ang pinipili ko. Mayroong specific siyang tinawag, katulad sa mga disciples, sina Matthew. Pero sa pagkakataong ito, puro lang siya bitaw ng salita ng Diyos. Kasi alam niya kung sino ang susunod sa kanya, kung yung ang matutukukan. So walang pagsahan. Kasi naniniwala si Jesus Christ na kung sino man ang pinadala ng Ama sa kanya, sabi nga doon sa John, hindi ko sila ikakapin. So kahit anuman pick upin mo sila, dalhin mo dito. Pag binitawan mo na, parang ang nag-alaga niya ng ibon na wild na inaula mo ng isang buwan, pag bitaw mo, iwanan ka na. So ganun, hindi ganyan. Ang Panginoong Jesus, siya yung sasabihin ng salita, kung nag-respond ka, sumunod ka, part ka doon sa kanyang kaharian. Pag hindi mo sinunod, okay ka. Ganun ang nasa nito natin ngayon. Calling nga, salvation ang nag-start sa salvation yung pagkatawag sa atin. So nakita natin yan sa pangalawa, by caring for them, deeply for them. So anong nakita natin? Number 1, bakit andun yun ang pagmamalasakit ng Panginoong Jesus sa kanila? Because Jesus saw their spiritual needs. Ngayon makita nyo dito sa 13, Matthew chapter 10, wala ko dyan. Diba? Then 11. Sabi niya dyan, and whatever town or village you enter, finding out who is worthy in it, and stay there until you depart. So kahit na hindi pa nakilala ang kaharian ng Diyos, may mga taong mabubuhay. Sabi ng Panginoong Jesus, hanapin niyo yan. Diba? Kumbaga, hahanapin mo yung tao, tanggap ka. At sabi niya, doon kayo titigil. Alam ng Panginoong Jesus na madali na lang sila hayagan ng salita. Kaya spiritual din sa kailangan niya. The Word of God
the salvation. Yun ngayon, kaya manatili na kayo dyan. Kaya ang kasunod niyan, kung hindi nila tatanggapin, sabi niya, iwanan nyo. So, makikita natin dito na pinapahanap ng Panginoong Jesus sa mga disciples niya yung mga taong karapat-dapat. Ano yung mga karapat-dapat? Nakikinig sila ng salita natin. Alang-alang naman, pag pumunta kayo ng isang lugar, tapos nag-share kayo ng Word of God, ipagpupumilitan mo ang sarili mo doon, ay hindi ka natanggap eh. So, ang sinang pupuntahan mo? Yung mga tao, tanggap ka. So, ganun din yan dito. Halimbawa, sa kapanahon na natin, ihahayag ng salita, depende rin sa kanila kung tatanggapin nila yun. Kaya wala nang bersahan eh. Kaya kahit anong sigaw mo doon, anong nangangalampag ka pa, kung ayaw niyang tanggapin, wala ka talagang magagawa. Pero sabi ng Panginoong Jesus, sila yung pinadala ng Ama sa akin. Kaya talagang makikinig yan. Mayroon talagang iba, hindi. Babalik na naman ako sa 12 disciples. 11 nakikinig, yung isa hindi. Ano sa bandang huli? Wala siya. Lang. Kasi hindi nga nakikinig. Nakikinig din, may dahinga din yan. Positive wala. Si Judas nakikinig din yun. Sama-sama, feeling okay rin. Kaya huwag natin gayahin si Judas na akala mo talagang believer din ang dating mo. Yung pala bandang huli, wala ka. Kasi hindi tayo makakaiwas sa ating Panginoon. Kilala ang puso mo eh. Kilala ka dyan kahit balik-balik ka rin man, ang panahon, buhay mo, hindi ka makakawala sa Panginoon. Ito pa lang, sabi niya, hanapin nyo yung karapat-dapat na mga tao. Doon kayo manatili. Eh siyempre nga naman, pag nakita mo yung mga tao na yon, kunting ipaliwanag mo lang, tatanggapin niya. Kasi prepare na yan ng Daddy Father para sa mission dito sa lupa. Ano kasunod yan? Kita natin. Sa John chapter 6 verse 37. All that the Father gives me, sabi ni Jesus Christ, will come to me. O, di ba? Tayo ba ay binigay ng Ama sa kay Jesus Christ? Amen. Kasi nandito tayo, nakikinig. And whoever comes to me, I will never cast out. So yun yung totoo na sumusunod kay Kristo. Hindi talaga yan mababaliwala. Pero ang question sa atin, bakit pastor ang dami ng ginagamit? Halos tumanda na sila. Pagdating nung tumanda na, doon pa nawala. Aywan ko. Kasi si Judas ganun din. Nung bandang huli nawala, di ba? Pero kung ikay pinadala ng Ama sa anak niya, na si Jesus Christ, hindi ka niya itatabon. Napakalungkot minsan, kaya pag nalalaman natin yung mga ganun, babalik ka sa question, naku, nag-give by God. Talagang tunay ba ang pagkabulan? Kaya tuloy lumalabas yung tinatawag nila genuine, born again. So nagkaroon na tuloy ng kategorya ng dalawa. Bakit yung isa? Hindi ba genuine? Kaya may word sila na ginagamit genuine. Pero ang katotohanan, kung ikaw talaga dreno ng Ama, papunta sa anak, sabi ni Jesus Christ, hindi ko sila itakakil. Panalangin din ni Jesus Christ yan sa chapter 17. Ganun din ang mga sinasabi niya. Ano pa kasunod yan? Sabi niya meron pang isa So makikita natin na tama, 37. So, yun ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Number 2, how did Jesus prepare the way for them? Ang sabi ng Panginoon Jesus, let your peace rest on you. So, sa 10:30, makikita po natin na ang sabi ng sa 10:30, and if the house is worthy, let your peace come upon it,
but it is not worth, but if it is not worthy, let your peace return to you. So yan, yung sinabi ko kanina. Pag lumapit ka sa isang bahay, hindi naman specific dito na, oy, pumunta ka doon sa address na ganito, manatili ka doon kasi worthy yung tao. Hindi. Hahanapin mo. Kaya ang word doon kanina ni Jesus Christ, hanapin nyo yung tao na yan. Yung mga tao na karapat-dapat. Dito, kung hindi sila karapat-dapat, alis ka. Bakit ka mo? Masasayang lang ang oras mo at panahon. Buti nga sa atin, kahit na minsan yung tao ay matigas din ng ulo, pinagtsatsagaan pa, no? Pero sana ma-realize din yung pinagtsatsagaan mo na binigyan na ako ng napakahabang panahon, pagkakataon. Parang binabaliwala ko lang yung ginagawa nila. Kung tutusin, tingnan mo yung panahon na binibigay sa'yo ng mga tao na yan, na nagbabalik-balik sa'yo at pinapaliwanag ang kaligtasan, kaharian, hindi mo ba naiisip na, kasi at kung titingnan natin sa sitwasyon, parang wala kasi sa'yo halaga yung buhay mo. Kung titingnan natin, bakit? Hindi mo pinapahalaga, binabaliwala mo yung salita ng Panginoon. Hindi mo siya binibigyan ng halaga eh. Kasi kung may halaga yan para sa'yo, dapat nagsisiryoso ka. Pero hindi, binabaliwala lang natin yun. Sayang. Kaya nga, dyan ang tao nagsisisi sa huli. Yan nga sabi, ang hindi Kristiyano, ang pagsisisi sa huli. Sa Kristyan, sa unahan ng pagsisisi. Bakit? Magsisi ka muna sa kasalanan para matanggap mo ngayon. Kasi kung ang tingin natin na wala naman ang kasalanan, ano nangyayari? Bali, wala sa iyo yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So dito, mayroong mismong instruction ng ating Panginoon sa mga disciples niya na kapag hindi sila karapat-dapat, if it is not worthy, let your peace return to you. Para ba yung mapayapa sana ang gagawin mo, maganda sana, may kapayapaan ang dala-dala mo, may kapayapaan sa buhay nila, mawawala yung kapayapaan na yan. Dala-dala ulit ng mga ito para i-share yung kapayapaan dun sa ibang mga tao na willing, makinig, at interesado. Kasi yung iba, di ba, napapansin natin, walang interest. Ngayon, ang atin na lang doon, naiintindihan natin sila kasi tayo, ganun din una. Nasa determinasyon na natin yun. Kung paano natin pagtsatsagaan at i-encourage para kang para kang ano man tawag dito, yung ini-encourage mo na bata na binibigyan mo ng candy para lang sumunod. So kaya gawan mo ng paraan, baka kung anong gusto niya. Baka gusto lagi kapi-kapi sa McDo, pwede na rin yun. Baka gusto lagi may spaghetti. Laging para lang makinig. Kasi ang tao, pag may ginagano kinapain, nakikinig din yan. So, minsan magastos din. Magastos din yan. Ako nun sa Abu Dhabi, bago na formang gawain doon, labas ka talaga ng pera kasi dadalhin mo doon sa paglabas mo sa city. Kadote kung murang bilihin doon. Ang mahal. Pagpunta mo lang sa McDo at sa laki. So, ay kung halimbawa, 4 yung dala mo, sa bawat kain yung ipo 500 isa, di 2,000. Eh, ano yun? Malaki rin. Pero, ang importante doon, makakilala sila. Kung baga makita mo, ginastusan mo pa para makilala sa sarili nila. Pero sa kanila, baliwala pa yun. Kung titingnan natin, kaya sa tao hindi pa naunawaan ang kaligtasan. Pero nagbigay ka ng oras, bigay ka ng panahon, nagastos ka para lang, sa kanya naman talaga yun, hindi naman sa'yo. Wala ka namang kita doon, wala ka namang return of investment kung sumalig
maswerte. Hindi. Binigay mo ang oras mo, panahon, pera mo para lang doon. Pero sila ay ano, parang baliwala pa. Siguro naman sa umagang ito, tayo, kaya tayo, ang akin na lang nasasabi dyan, babawi na lang ako kasi pag nakakilala kayo, yung ugali mo, makakaharap mo niya. Yung inyong sarili ay makikita mo na doon sa sinisiran mo rin. Katulad ka rin nila. Nung bago ka pa, kaya doon ka ngayon masasabi sa, ganito ako muna. O, ayun na nga. Kasi ang Panginoon, ipaparanas din sa iyo yun. Kung gaano ka katigas sa una, bago ka naman makawin ng katulad mo, ganon din yun. So, bawin na, no? Diba? So, maganda yan. So, sabi sa 6:39, 40. And this is the will of Him who sent me. Sabi ng John, part ng Gospel dito, that I should lose nothing of all that He has given me. Pero ang ano dito ng Panginoon, yung compassion niya sa tao. Sabi niya, hindi niya talaga papakabalan yung binigay sa kanya, but raise it up on the last day. Bubuhayin pa niya sa huling araw. Kaya lahat na pinadala sa kanya ng Ama, hindi niya itatakwil, kundi bubuhayin pa niya sa darating na panahon. Sa Judgment Day, sa Rapture, kukuhanin sila. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him, kaya na may kondisyon, everyone who looks on the Son and believes in Him, kaya na believes in Him, should have eternal life. Dito na magkakatalo na yun. And I will raise him up on the last day. Ay kung wala ka yan, ano ba yan? May kilabay ko? Wala tayo, makita. So, makikita po natin sa verse 40 sa baba, kailangan maniwala ka. Kumbaga, ikaririn mo na yung paniniwala mo kay Kristo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pag nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, may assurance ka sa Kanya, pagdating ng huling araw, sigurado na bubuhay ka. Ang tanong, may assurance ka tayo sa Kanya? Depende yan sa individual. Depende yan sa buhay natin, sa ating kalagayan, sa kondisyon ng ating buhay sa harapan ng Diyos. Kasi kung wala yan, yun naman ang problema ngayon. Ang problema ay hindi sa Panginoon. Kaya huwag na kayong magtampo. Pag may mga hinihingi kayo at hindi binibigay, huwag kayong magtampo sa Panginoon. Hanapin nyo sa sarili nyo kung bakit hindi binibigay sa akin. Why? May pagkukulang pa ba ako? May mga nagagawa ba akong mga mali? Kaya pilit na pinapalabas ng Panginoon sa akin yan. Para ba yung tatay na nagdidil sa anak na may kinupi, hanggang di mo nilalabas yan. Papaluin nila. Wala, tay, wala. Hanggang sa bandang uli, napiga na, anong tinagukulan doon? Di ba? So, ganun din tayo, hanggat mayroon kang linilihim dun sa ilalim mo, at hindi mo talaga yung maisuko sa Panginoon, delikado. Kaya nung kailangan, maging totoo ka sa Kanya. Hindi naman sa akin. Doon kayo mag-ano sa Panginoon. Kasi sa akin, pag-pray ko lang kayo. Pero ang personal relationship mo sa Kanya, diyan ngayon ma-recognize o ma-establish yung pangako niya na eternal life. At pagdating ng huling araw, sigurado yan. Sabi ni Jesus Christ, I will raise him up on the last day. So yun, talagang kasama ka doon. Pero pag hindi mo inaayos ang buhay mo, sa ngayon, medyo alamanin ka pa dyan. Sino ang makakapagsabi niya na pwede ka na? Ikaw at ang Panginoon. May mga
kwento dito sa Biblia kung ano yung mga taong dedicated, committed sa Panginoon, mababasa niyo yan. At kung nakakahawid ka na doon, ay sigurado na ako na bubuhayin na niya ako sa duling na araw. O, diba? So, napakaganda. Ngayon, sigurado ba tayong makakasama tayo sa buhay na walang hanggan? Praise God. Marami, buti na lang, ang dami din sa libay na makakasama. Dami. So, ang validation niya, kasi may authentication kaya pag totoo, di ba? Pag ikay nag-a-apply ng abroad, teka, original ba itong diploma mo? Kailangan patatakan sa DEQ. Ayan. Patatakan yan doon sa embassy sa Pilipinas, kung saan ka pupunta. For example, Oman o UAE. Kailangan may tatak ng UAE ng embassy sa Pilipinas. At ang magpapadala ng iyong mga documents from school, ELBC nila sa ano. Kaya hindi mo mapiteke yun. Hindi mo mapiteke. So dito naman, ang validation sa atin ng Panginoon is the Holy Spirit. Kaya nga yung ating natutunan na tinatatakan tayo ng Holy Spirit. So, malalaman natin yan kung malalaman ng Panginoon kung real o baka recto na recto. Di ba? Kasi pag recto, parang ang tingin mo okay rin. Yung pala, hindi galing sa tunay. So ngayon, ang buhay natin sa Panginoon, malalaman niya kung galing recto. O talagang tinatakan talaga ng sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya, nasa sa atin na yun kung paano natin isa sa katuparan sa buhay natin. Kumbaga, yan yung nagawa mo na lahat, profesyon, trabaho, naging tanyag ka na sa lahat na layunin mo. Lahat na pangarap mo na solve na. Ito ang dapat isusolve natin sa buhay natin. Kasi ito, mas mahalaga sa lahat na na-accomplish natin sa mundong ibabaw. So, kailangan natin yun. Sabi ko nga lagi, kailangan natin yan habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Pero pagkatapos dito, paano naman yung spiritual life mo? Sigurado ka ba makakapunta? Sigurado ka ba i-raise up ka ng ating Panginoon? So, doon ka makiusap ngayon sa Panginoon. Kasi siya may authority. That time, pagdating ng panahon, hindi mo siya pwedeng dayain, lukuhin. Kasi, sabi ko nga, pagdating ng araw, ikaw pa rin ang, sabagay, ikaw naman ang haharap, di ba? So, ano kang kasunod dyan? Kulang. May sinigita ko doon. 940. Okay. So, pangatlo, pangatlo natin is, how did Jesus demonstrate His compassion for the lost? By feeling moved to help them. Yung kanina natin sa pangalawa ay by caring deeply for them. Ngayon naman, by feeling moved to help them. Verse 36, anong pagkasabi doon? How did Jesus feel moved? To help the lost. Jesus offers forgiveness and a fresh start. So ito naman ang kaya lagi may si ng Panginoong Jesus, yung habag niya, yung compassion niya. May offer siya lagi sa atin. Ano yun? Pag nagkasala ka, paglapit mo sa Kanya, magsisi ka lang ng totoo na may katapatan sa Kanya. I-offer sa iyo yung forgiveness. Papatawarin ka niya. So, ganon ang compassion ng ating Panginoon sa atin. Andun na nakaalay lagi yung kapatawaran. Kapag ikaw ay kapat na lumalapit sa Kanya, kaya lagi tayo pag nananalangin, humingi tayo ng kapatawaran lagi.
Then may mga nagagawa tayong mali na akala natin tama yun. Pero mali pala sa harapan ng Diyos. Kaya lagi tayo humihingi ng forgiveness. So mapapansin po natin dyan na ang Panginoong Jesus ay laging available yung kanyang forgiveness sa buhay ng bawat isa. Kailangan lang natin maging totoo sa pagharap natin sa Kanya. Kasi kapag hindi tayo totoo, nabanggit mo nga yung patawarin mo ako, Panginoon, ay wala naman sa puso mo. Pag-alis mo, parang matamlay ka pa rin. Parang hindi ka sasabihin mo sa sarili mo, totoo kaya yun? Eh, paano ka magiging totoo? Eh, hindi naman totoo kasi yung puso mo sa Kanya. Kaya yung feeling mo na parang doubt ka, kasi doubt din ang paglapit mo sa Kanya. Alanganin ka. Hindi ka naman talaga nagsisi ng tulo eh. Kaya, ang answer ng prayer mo, sinagot kaya? O sasagutin kaya? Alanganin din. Bakit? Kasi alanganin din yung paglapit mo sa Kanya. So, ano ang kailangan? Kung seryoso tayo sa paglapit natin sa Panginoon. Dito makita natin na sa verse 1 ng chapter 9, yung binasa ko kanina, pag binalikan mo yun, sa verse 2, alam malayo na yung ito na babalikan yun. Basahin natin sa verse 2, sabi niya, and behold, ay dito pala. And behold, some people brought to him a paralytic lying on a bed. And when Jesus saw their faith, makita natin ha, so nagkakategorize dito lang na alam niya na may pananampalataya yung ng mga nagdala sa paralytic. Nakita niya, ano doon ang pananampalataya? Genuine ang faith ng mga nagdala. He said to the paralytic, take heart, my son, your sins are forgiven. Tingnan mo ha. Kaya paglapit mo ka lang sa Panginoong Jesus, kung tunay ang puso mo sa Kanya, mararamdaman mo kagad. Ikaw din kasi yan, ikaw at siya, at saka siya, ang magsasabi lang ng totoo na patawad na ako, ikaw din mismo. Kaya kung nagsabi ka daw, duda ako eh. Kasi nga, duda rin yung paglapit mo sa Kanya. Diba? And behold, some of the scribes said to themselves, o tingnan mo ang scriba, this man is blaspheming. O doubt nga yung iba. Kaya alam talaga ni Jesus Christ yung kondisyon ng mga buhay natin, ang puso natin. Sabi diyan, this man is blaspheming. But Jesus, knowing their thought, so nakita natin kaagad, si Jesus alam na kaagad na nasa isip niya. Ano sabi niya diyan? Said, why do you think evil in your hearts? For which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, rise up and walk? Rise and walk. So dito, sa susunod na verses, succeeding verse, mapapansin natin yan na lumakad yung paralytic. So dito, ang kondisyon ng mga puso ng tao na nandulog sa paligid, na didistinguish ni Jesus Christ kung sino doon ang may pananampalatayang totoo sa Kanya at sino yun na nagpupunyari lang. So mapapansin natin dito, nakita niya yung mga Parisiyo. Ano yung mga, pag inalam niyo yung history ng Pharisees, sila ay relihiyoso din. Naniniwala din sila. Kaya, kung tutusin, baka pag ikinapatay sa Pharisees, mas malalalim pa ang Pharisees sa atin. Kasi ganun sila ka-stricto sa pag-aaral. Kaya, kunting mali lang ng isa, nakikita na nila, ay, blasphemy yan sa Panginoon sama. Nakikita niya. Kaya yung ginagawa ng Panginoong Jesus, na nagsalita siya na pinatawad ka na ng Ama, ang sabi ay blasphemy niya. Kasi hindi nila kilala na si Jesus Christ is the Son of God. Kaya nga, yun ang problema. Pag hindi mo kilalanin ng tudo ang katayuan ng Panginoong Jesus para sa buhay mo, hindi kayo magkakaroon ng ng mutual relationship. Parang yan para sa boyfriend-girlfriend Hanggat hindi mo kilala si boyfriend mo, hindi kayo magkakasundo.
Bakit? Pag nanliligaw, hindi naman sasabihin ng mga manig niya. Tatago niya. Pag sinagot niya, pakasal na tayo. Doon na naglalabasan ng tunay. Kaya mga plato, flying saucer. Pero nung hindi pa, ay sus. Pati kung na yung mga tinatago talaga eh. Kaya, ano nangyayari? Sa first 3 months or 1 year, ang tagal ng, doon pa lang sila nagsisitid sa isa't isa para maayos ang relasyon. Na dapat, part na yun nung umpisa pa lang, inaalam mo na lahat-lahat. Parang katulad nito, bago tayo pipick upin ng Panginoong Isus, alam na ni Jesus Christ, tinuturuan tayo kung gaano ba tayo nagre-respond sa turo niya. Dahil pagdating ng panahon, pick up na lang ang Panginoong Isus. Kasi hindi naman siya kukuha ng butingan doon sa pagpapakasal eh. Kahit na tinago yung mga mali niya sa buhay. Okay lang sa'yo, granted yun. Kasi pag nagsama na doon ang adjustment period. So, di ba? Pero kung ikaw, at ngayon alam mo na, bago ka pumasok sa isang teritoryo, siguraduhin mo na yung mga pinapakita sa iyo ay totoo talaga yan. Hindi lahat na kumikinang ay ginito. Kaya ang iba, pag testing niya, pinapatakan ng tubig ng baterya. Pag ganun, biglang kumikiting ang kulay. So, anong pang-testing mo? Ang pang-testing nyo, mahal ka ba yan? Okay. Mahal mo ako. Di sumama ka ngayon, magating tayo dun sa gawain. Pag inayawan ka yan, di mo nga magawa yan. Paano masabing mahal mo ako? Ayan ang una kong prioridad sa buhay. Kung di mo ako sasamahan dyan, hindi ka pwede sa akin. Ganun ba tayo katatag? O baka maya, sayang naman, ang guwapo naman, ang ganda pa naman. Mawawala ito. Di ba mas pwede naman, di ba malay mo, pagdating doon, unti-unti ko siya madadala. Ako, huwag ko nang sabihin sa akin na marami na akong pinayuhan niya sa uman. Hindi nakinig. Hanggang sa bandang ulisyan yung nadala doon sa kabila. Kasi pwede naman daw. Sabi ko, doon nililigawan, bakit hindi ko pagdiinan na kung mahal mo talaga ako, samahan mo ako dito. Kasi alam ko itong buhay dito, magbibigay sa akin ang kaayusan ng buhay. Tamang direksyon na pamumuhay. Ay kung di ka sasama sa akin, wala na ako dyan. Ngayon, kung mahal ka niya talaga, dapat gagawa siya ng paraan. Sige, kaya nga diba, nagpapakonvert doon sa kasi gusto niya yung babae. Eh ngayon, dapat ganoon din ang challenge mo sa mga nanliligaw sa babae. Baliktaran yan. Sa lalaki, ganoon din. Maganda yung parehas kayo, pareho ang inyong pananampalataya kasi parehas kayo magkakasundo. Pero pag hindi pareho, bahala kayo. Kayo naman ang magdadala niyan, hindi naman ako. Sa akin lang, sa mga nag-obserbahan ko, isang tinatanong ako, Pastor, nung nandun pa sa labas, paano yung may nanliligaw sa akin na Indian? Indian. Sabi ko, kasi siyempre malakas suweldo dyan, alam mo, pag malakas suweldo, basta malakas suweldo, ang tanong, ibibigay ba sa lingkod niya? Diba, hindi naman sigurado yan. Ngayon, ang sa akin, una-una, ang kultura ng Indian at Pilipino, magkaiba. Ang Indian, ang kultura doon, ang lalaki doon, prinsipe sa bahay. Hindi mo mapapagalaw yan. At ang nanliligaw sa India, yung babae, hindi lalaki. Kaya gusto ko na pumunta ng India. Kasi ikaw ngayon, ang pagtuturihan ng babae. Oh. Kaya ngayon, kung ikaw Pinay, alam mo, ang lalaki ang naghahanap buhay sa'yo, pag nagkasama kayo, kalbaryo talaga yan. Marami na ako nakakausap, sabi nga parati na lang kami nag-aaway. Kaya, gusto ko pumunta sa Pilipinas, ayaw niya. Gusto niya sa India, ay ayaw ko rin. Ay, punta na lang tayo ng Canada. Look tayo, kasi magkaibang So, yun. Ngayon, kung kaya mo isakripisyo yung buhay mo, ay buhay mo yan. Ikaw ang magdidesisyon, may free will ka. Pero huwag kang iiyak-iyak. At huwag kang
magmamakaawa na, dapat ganito. Eh, pinasok ko yan eh. Ganun yun. Kaya sabi ko sa mga Pilipina, sa bagay, bisan, sabi nga sa Middle East, sabi ng mga Pilipina eh, bakit ka sa Pinoy ko, kwartahan ka lang yan. Yung Indian at saka ibang lahi, kinukwartahan nila. Yung mga mauutak ng Pilipina. Kaya pag kinakatay at nililibig doon sa buhangin, pagdating dito sa Pilipinas, resort, kawawa naman. Eh, hindi rin siya nagiging makinuto sa labas eh. So, lahat ng mga gano'n na napapakinggan natin, kung nagtitino sila sa labas, hindi rin sila mapapahama. Yun ang ano doon. Kung tinitingnan mo, katulad din dito, kung inaayos mo yung buhay mo sa Panginoon, hindi ka rin mapapahamak eh. Marami na nagpatutuo at marami na ano tayo, na nagsasabi kung paano nila naranasan ang Panginoon. So nakita natin dito, ano doon ang forgiveness na ibinigay ng ating Panginoon doon sa tao, yung paralitiko at napagaling na yun. Tingnan mo, ang illustration, pag lumapit ka sa Panginoon, pinatawad ka, anong kasunod? Naayos yung buhay mo. Siya, dating paralitiko, naayos ang buhay niya. So kung sa atin man, ito aligre ng konti, kung ano man ang kinakaharap mo sa buhay mo, kapag totally repentant ka sa Panginoon, pag napatawad ka, ang kasunod mo, maaayos yung sagabal, yung problema mo sa buhay. Pangalawa, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Kaya nga, dito tayo sa 3 na ito, Jesus demonstrated compassion for the lost by feeling moved to help them. So, tinulungan. Ito, patungkol ito sa Pharisees. Ano ang sabi niya dyan sa Matthew 9, 10 to 12? And as Jesus reclined at table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? So tingnan mo, ang puna kaagad ng mga ang puna kaagad ng mga Pharisees. Bakit ito? Bakit itong teacher nyo ay kumakain doon sa mga makasalanan? Pinuna kagad ang purpose kasi ng Panginoong Jesus dito is to help. Tinutulungan niya. Yung mga Pariseo, sila yung mga taong lehitimong relihiyoso. Pero hindi nila alam ang katotohanan. So anong nangyari? Hello? Naka-off. Baka naka-off. Hello? Diba? So nakita po natin doon na napunak agad ng mga Pariseo. Pinansin si Jesus Christ na siya ay nakisama doon sa mga makasalanan. So mapapansin natin na ang purpose ni Jesus Christ is to win them. Mapaliwanagan sila ng salita. Kaya mapapansin po natin na dito natin malalaman kung gaano ang awa ng ating Panginoong Jesus. Walang pinipili. Yung mga tax collectors nung araw ay mga kilala yan. Kumbaga sa atin ngayon, mga well-known na tao. Pero nakikahalubilo sila for the purpose na maiparating ang magandang balita, the gospel or the good news. Kaya mapansin po natin dito, sabi niya doon, why does your teacher eat with tax collectors and sinners?
Sa verse 12, but when he heard it, he said, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Narinig nyo? Nakita nyo? Sabi ng Panginoong Jesus, ay yung mga magagaling hindi naman kailangan yan yung doktor or physicians. Yung may mga sakit. Kaya, pinapakita lang niya doon na lahat na nandun doon ay may mga sakit spiritually. So, go and learn what this means. Kaya binalikan niya yung para sa iyo. Sige, umalis kayo. Alamin mo kung anong ibig sabihin nito. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but the sinners. So kaya bumaba ang Panginoong Jesus. Kaya siya nandoon. Ang compassion niya nandoon sa mga makasalanan. Kaya siya pumunta doon para sa mga makasalanan. Kaya itong mga nandito, sabi niya, kaya siya nandoon sa mga parasiyo, sa mga tax collectors. Ibig sabihin, wala sila kasing kaalam na lang patungkol sa katuruan ng buhay na wala. Alam nila yung Book of Moses, yung Law of Moses, pero yung eternal life, wala sila doon. Hindi nila alam yun. Buhay na walang hanggan. Kaya ito po ang sinabi sa atin ng Panginoong Jesus. Kung mapapansin niyo dyan sa chapter 10 verse 1, nanalangin sila para puntahan. Kasi sabi niya, the workers are few, the harvest is plentiful. So, mapapansin natin doon, yung compassion ng ating Panginoong Jesus ay, sabi mo kanina, mula doon sa 8, 9, and 10 chapters. Pag binasa nyo lahat yan, dito lang binanggit yung compassion sa 35, 9, 35, 36. So, doon natin mapapansin na yung mga dinaanan niya na pinagaling, ang kakulangan ay para maturuan ang salita ng Panginoon. Kaya sabi nga dyan, mag-ikot kayo kung sino hanapin nyo yung mga taong worthy. Ang turo ng dyan, look for the person of peace, sabi ng worthy. Hanapin mo yung tao na pupwede, the person of peace, na tatanggapin ka, hindi pa believer yun, pero marunong mag-entertain, marunong makibagay, nakikinig, pero hindi pa believer. So dito kay Jesus Christ, hanapin mo yun, yung worthy people na yan. At kapag tinanggap kayo, tulong kayo. Kaya praise God doon sa mga tumatanggap na may Bible study sa kanila. Akala natin, walang kwenta yon, pero napakahalaga. Kasi yung talaga sinasabi ng Panginoon na yung lugar na yan, manatili kayo doon. Kasi habang nananatili kayo, nadideclare ang kapangyarihan ng Panginoon at ang Panginoon din nagbibigay ng biyaya din sa lugar na yun. Bakit kamo? Marami nakakakilala sa Kanya. Kaya salamat sa nakita natin na kung paano ipinakita ng ating Panginoong Jesus dito ang ginawa niya sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. For I came not to call the righteous, but sinners. So napansin po natin at ulitin ko ang mensahe ngayon. How did Jesus demonstrate compassion for the lost? First, Jesus demonstrated compassion for the lost by empathizing with them. At pangalawa, by caring deeply for them. At pangatlo, by feeling moved to help them. So ang conclusion natin, so respond. With response to Jesus' call, compassion, and action, let us be the workers in the harvest field, showing the love and care of Christ to a person in need. So ang kailangan natin, gawin po natin yan. Let us respond to Jesus' call, so compassion and action. Yan yung ating natin. Let us be the workers in the harvest field. Dapat manggagawa tayo
showing the love and care of Christ to a person in need. So tayo kung lahat ay tumayo, tayo nananalo. Lord, muli kami nagpapasako sa iyong kapangyarihan at salamat sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Tunay ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Base doon sa ipinakita mo kung paano ka mangaral, nakita namin dito, Panginoon, na wala rin imposible kung ito yung gagawin namin dahil ikaw ang Diyos noong paman maging sa buhay namin sa kasalukuyan. Kaya tulungan mo ang buhay ng bawat isa, palakasin mo ang aming kalooban, patatagin mo ang aming pananampalataya, na makamta namin at makasunod kami sa pinapagawa mo sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa spiritual, financial at material na pangangailangan. At inaangkin namin lahat ito, Panginoon. Pinabalik namin ang kapurihan sa pangalan ni Jesus, dati mong sabi. Amen.